Hi guys! Today may pupuntahan tayong event ng Philippine EV Community sa may Auto Complex sa Pasig. Alam ko malapit siya sa Eastwood. So yung event na yon is parang meet up siya ng mga EV. Then may mga programs, ganon. And ang dadalhin natin is itong Seal 5. Yung kasama ko yung magdadala. Tapos ako, charge ko tong Shark natin. So ito yung dadalhin ko. Itong Shark. Ayan, sinaksa ko na siya. Tapos, check natin yung battery. Ayan. Meron siyang 37%. Ayan. Pero kailangan na namin umalis. Siguro mag-hybrid mode na lang ako para ma-charge ko siya while running. Tapos, pagdating kasi namin doon, kailangan namin gamitin yung mga V2L capability nito. Parang siya yung magiging power bank ng sasakyan. So, mamaya magsasaksa kami ng mga electric fan, mga laptop, charger ng phone, ayan. Dito namin gagamitin. So, kaya sinacharge lang namin siya kahit konti. Pero, yan, mag-hybrid mode na lang kami para pagdating namin sa event, okay na lahat. May charge kami kahit papano. So, ayan, mag-prepare lang kami. So, guys, nagdala tayo ng madaming tubig. Kasi nga, mamimigay tayo doon. Since this is a free event, ni EV Community, ayan, bimigay tayo ng madaming tubig. Okay na yan. May dala din pala ako electric fan, pero ito, i-joid ko na isasakay. Ito na natin to lagay sa tabi niya. Doon na lang sa... Saan ko to? Diyan na lang sa'yo? Sige, pabukas nga. Anong... Gagi puno? Puno eh, dito na lang, itabi mo na lang. Sa harap, pabukas. I-ano mo yung upuan, pre. Ano yan pa ako? Papunta na kami ng, ng event sa Eastwood, sa Pasig. Tapos meron tayong 38% ng charge. And ayun na si Joed, kasama natin siya. So, dalawa kaming magdi-display doon. So, parang ano lang yun, parang meet lang talaga siya. So, update ko kayo mamaya kapag nandun na tayo sa event. And kung ilan yung magiging state of charge natin kapag naka-hybrid mode on a Sunday traffic. So, ito yung real world talaga na using the Shark. I-reset ko pala yung trip A. Ayan. So, guys, ito lang yung mga napansin ko dito sa Shark, no? Habang dinadrive siya. Okay naman yung suspension niya for me. Nandito tayo sa EDSA. And para ka talagang naka-SUV. Hindi feeling na para kang naka-pick up. Kasi yung dahil nga din sa suspension niya, naka-double wishbone independent suspension tayo. So, front and back yun. So, wala namang problema pagdating sa mga lubak-lubak. Na-absorb nyo naman ng maganda. Diba, dito sa EDSA, sobrang matalbog ng kalsada dito. Pero dito sa Shark, komportable siya. Hindi siya yung parang pick-up ride talaga. So, unlike dun sa mga naka-leaf spring suspension. Though, ang advantage naman nun is pwede mo silang kargahan ng mabibigat talaga. Up to 1 ton ng pwede mo ikarga. Pero, madami naman kasing user ng pick-up na hindi talaga nila na-utilize or nasasagad yung payload capacity na 1 ton. Pero ito, capable din naman kahit naka-double wishbone suspension tayo. Kaya mo pa rin magkarga dito ng 835 kilos. So, mabigat na rin yon. And yung towing capacity pala nito is 2,500. So, ayan, pag may tinutow ka na parang pang-camping, ganon, so, okay din talaga to pang towing. Tapos, ang napansin ko pa dito sa Shark, compared to other BYD na hybrid, itong Shark, maganda and mabilis siya mag-charge pagka naka-hybrid mode ka. So, na-drive ko na to one time na mula Manila Bay, BYD Manila Bay hanggang sa Coast Guard sa Taguig. Umalis ako ng office, parang nasa 28% yung charge. Nakarating ako ng office, umakyat pa siya ng 40. And ano yun hindi pa yung tipid driving yun. Ngayon, umalis ako ng office, around 36%, pero ito, nasa 41% na tayo. So, yung engine nga nito is 1.5 turbo high efficiency generator.
So maganda yung charging power niya. Tapos ito pa, ayan, meron tayong automatic headlights. Andito tayo ngayon sa tunnel tunnel ng Ayala. Tapos pwede natin itong in-night mode Yung heads-up display natin kitang-kita. Kitang-kita siya ngayon. Ayan siya kapag ka night mode. Ewan ko kung ano mas maganda, pero parang mas gusto ko itong night mode. Tapos si Joed nandun, sinusundan ko siya kasi siya yung naka-Waze or hindi ko na kinonect sa CarPlay kasi mawawalan ako ng mic. Etong part na to ng EDSA medyo matalbog dito Pero pagdating naman dun sa sa bumps, talagang maganda para talagang naka-SUV vibes dito sa pickup na to dito sa Shark. Hindi talaga siya parang pickup i-drive. And at the same time, magaan siya i-drive. Medyo malaki siyang i-drive. Yung feel mo, medyo malaki siya. Pero, komportable talaga tsaka magaan. Magaan siya i-drive. Kasi, yung power niya is 430 horsepower. So, doon pa lang, lamang na lamang ka na sa other competitor Sa power pa lang Tapos yung torque niya is 650. So, malakas din talaga. Tapos, 0 to 100 nito is 5.7 seconds. Maraming pahihirapan na sasakyan to. Tapos, naka all-wheel drive pa siya. So, yung traction natin is talagang nandun. Pagka naka-hybrid mode to, instead na nagbabawas, talagang nagcha-charge siya Mabilis siya mag-charge. Yun ang nagustuhan ko talaga sa kanya. Para mamaya, may charge yung battery natin, makapagsaksak tayo ng mga gamit natin. Yung dala kong electric fan, itong laptop ko, and kung ano pa man na pwede nating maisaksak dito. Kaso hindi ko lang alam kung dala ni Joed yung V2L. Pero meron naman kasing saksakan tong Shark. 3 sa truck bed, tapos isa dito sa loob. Mamaya gagamitin ko na lang. So ito yung Sunday traffic. Medyo puno rin. Mabilis talaga siyang mag-accelerate Maganda pa dito guys, hindi delay yung horn. Diba ang nagiging issue ng client sa BYD is medyo delay yung horn. Dito sa Shark, binago na nila. So, hindi na siya delay and malakas din yung horn niya. Tapos, isa pang napansin ko dito sa Shark, maganda din yung sound insulation niya. Yung NVH niya, for me, is okay naman. Noise, okay for me. Vibration, halos wala. And yung harshness. So, okay naman. Actually, sobrang tahimik niya. Talagang peaceful yung magiging drive mo dito sa Shark. Kasi, wala lang. Parang maganda lang yung pagka-insulate niya. Tapos, yung speakers natin, maganda rin siya. Na-try ko na. Even sa mga clients, yun din yung feedback nila kapag pupunta sila sa showroom, tinetest nila yung speakers. Okay din naman yung sound quality nitong BYD Shark. Tapos, naka-normal mode pa pala tayo. So, hindi ko na siya in-eco mode. Ayan yung Seal 5 natin. For me, itong gray yung isa sa pinakagusto kong kulay Tapos white, tapos blue, tapos black. So, nagaganda lang ako dito. Guys, kung gusto nyo palang mag-inquire about BYD units message nyo lang ako. Andyan naman yung number ko sa screen. So, kung gusto nyo ng test drive, pwede, schedule lang natin. As of now, andito na tayo sa may Shaw Underpass. Meron na tayong 44% ng charge ng battery. So, mabilis talaga siyang mag-charge compared to other BYD na hybrid. Tapos guys, yung aircon ko pala, naka level 4 yung fan speed natin. Tapos yung temperature natin is naka lowest. So, naka dual zone to. Isang naka low, ito naka 19 degrees. And still, umaangat pa rin yung charge niya. As of now, lumagpas lang tayo ng underpass ng Shaw. Meron na tayong 45% ng battery. Wala lang, mabilis lang talaga mag-charge itong Shark. So, nakakatuwa lang. So, mamaya pagdating natin doon, tignan natin kung ilan yung magiging percentage ng battery natin. Ang maganda lang talaga dito sa electric is, talagang pagka tinapakan mo siya, instant yung power Talagang hindi ka mabibitin dito kapag during overtakes, ganon. Wala kang bitin dito. Tapakan natin. Mabilis talaga So, malapit naman na tayo sa event. Update ko na lang kayo once nandun na tayo. So, nandito na tayo sa may auto complex and as of now, meron tayo natirang 52% and 349 kilometers pa. So, dito yung event na gagawin natin. And ito yung AC Mobility, power on wheels natin.
So if ever na nasa gitna kayo ng kawalan and for some reason na lowbat kayo, pwede kayong puntahan itong AC Mobility Power on Wheels natin. So sila mismo yung pupunta kung saan yung location nyo and isa-charge nila kayo. So ayan, mobile EV charging. Ayan siya. And dito tayo sa event. So guys, andito na tayo sa event sa Auto Complex. So si Joed nagsiset up lang. And hindi pa kami tapos mag-set up. Pero naiwanan natin yung chairs natin. Nadala lang natin is yung dalawang table. Ayusin pa ni Joed yan. Tapos itong shark. Umalis nga tayo kanina doon ng may 36% ata. Tapos dumating tayo ng 52. Ngayon, iiwan lang nating naka-on to maghapon. Bali, naka-show mode lang siya. Kung makikita nyo yung heads-up display natin, ayan siya. Umaandar siya. Tapos, meron tayong 51%. So mamaya magsasaksak din tayo ng mga appliances dito. Tapos pati yung Seal 5 natin may charge naman yun around 46% ata. So iiwan lang natin naka-on to maghapon. So 51% siya ngayon. Ayan siya. Guys, kunin na natin yung V2L adapter natin. Ito siya. Tapos yung shark yung gagamitin nating source ng power. Ito yung extension niyan. May available na 2 slots. Tapos, saksak natin tong adapter niya. Tanggalin lang natin yung takip. Ayan. Ayan. So, nagbago yung kulay niya. Then, kunin natin yung electric fan. So, ayan siya. Ito na yung electric fan na dala namin. So, patong natin siya dito sa table. Tapos, saksak natin siya dito sa V2L adapter. On. Ayan. Ayan. Gumana na siya. So, yun yung power. Ito yung electric fan natin. Ito yung extension natin. V2L. Connected siya dito sa shark natin. Tapos, check natin yung panel niya. Kung ano yung itsura niya kapag ka V2L ka. So, ayan. So, ito, naka 0.2 kilowatts yung consumption natin. Tapos, meron tayong available time na 4 hours and 59 minutes at 51% na charge. So, meron pa tayong ganitong kahabang oras para ma-discharge yung battery natin nang ginagamit natin yung electric fan. So mamaya magdadagdag pa tayo ng ibang appliances dyan. Like, kasi mamaya kailangan ko mag-charge ng phone, ng laptop. So ayan. Okay na okay talaga tong V2L, lalo na sa mga camping or kung nasan man kayong lugar na medyo liblib. Basta may charge lang, okay na okay talaga magdala niyan. Tapos bukod dyan, meron pa tong shark na 3 power outlet dito. Ayan. So, kaya mong mag-charge or magsaksak dito ng up to 6. Kasi bukod sa 3 dito, 2 sa V2L, meron pa yan dito. Ayan. So, andito pala yung mga soft drinks natin and tubig. Meron pa yan ditong saksakan. So, ayan. Tanggalin natin. Ayan siya. Yung saksakan niyang isa pa. So, bali 6. 6 yung kaya niyang i-charge dito. So, ayan. Napakalaking bagay niyan. Lalo na kung nasa mga lugar kayo. Meron mo na. Dumating na yung pagkain namin. Tapos, ito yung 2 electric fan namin. Nakasaksak yan dito sa outlet natin dito sa truck bed niya. So, ayan na yung 2 electric fan, sabay yan. So, super convenient talaga na meron kang mga power outlet. So, guys, 2 electric fan natin yung nakasaksak sa V2L natin dito sa Shark. And, tingnan natin kung ilang percent pa yung charge ng battery. So, ito, meron pa din tayong
41% ng charge ng battery and 2 hours and 44 minutes pa siya pwedeng gamitin. Tapos 4:24 PM na din. So kanina pa yan, dalawang electric fan, tapos nakapag-charge na rin ako ng phone. Ayan, ito pa rin yung battery percentage niya. So guys, nakapagligpit na kami, wala na yung mga tables and chairs namin. And ayan, unti-unti na rin umaalis yung ibang brand dito ng EV. Sumasayaw-sayaw pa tong kasama ko. Ngayon, yung check naman natin yung battery niya. So as of now, 4:50 PM, meron tayong 39% ng charge. So from 56 ba nung pumasok tayo, ito yung natira. So may nasaksak na dalawang appliances, electric fan, tapos charge ng laptop and phones. Ayan, ito pa yung natira sa kanya. Babalik na tayo ng BYD Manila Bay and naka-hybrid mode pa din ako. So aalis tayo dito ng 39% and tignan natin kung ilan yung magiging charge niya pagbalik ng BYD Manila Bay. So tara. Pabalik na tayo ng Manila Bay and ito, paalis na tayo sa venue. As of now, 39% pa rin yung charge natin. And HEV mode. Madaming brand din yung andito and hindi ko na sila kilala. Sobrang daming brands. So ito, tinry natin yung built-in na navigation dito sa BYD. Pabalik ng ng BYD Manila Bay. So parang okay din naman yung system niya. Ang ganda ng navigation niya, guys. Gusto ko lang i-highlight kasi kita mo yung mga buildings kuha. Ito yung Ortigas Center. Ayan, ewan ko kung nakikita nyo sa video, pero kitang-kita siya. Tapos, ito naman yung BGC. Ayan. Tapos ito yung CBD ng Makati. Ayan. Makati CBD. Ang dami niyang buildings. So, ewan ko kung kuha niya talaga lahat ng buildings. Pero, meron. So, parang ang ganda lang. Nakikita mo yung mga buildings. So guys, andito na tayo. Pababa na tayo sa tunnel ng Shaw. Umalis tayo sa Pasig. Meron tayong 39% na charge. Ngayon, meron na tayong 46%. So pag naka-hybrid mode talaga, itong Shark yung pinaka-mabilis mag-charge. Maganda talaga yung generator niya eh. So guys, itong Shark pala natin, hindi ka talaga mabibitin sa power nito eh. Kasi meron siyang 430 horsepower tapos 650 Newton meters of torque. And all-wheel drive siya. So okay din talaga yung traction niya. And hindi ka talaga mabibitin kasi pagkatapak mo, instant yung power eh. So walang lag. Unlike sa mga combustion engine na kailangan pang mag-downshift tapos kailangan may certain RPM para mag-kick in talaga yung acceleration niya. Ito wala. So basta tumapak ka, automatic aalis talaga siya. Perfect talaga tong pickup truck na to sa mga adventure seeker na tao. Kung mahilig kayo mag-camping, yan, nakita nyo naman kanina, yung mga electric fan namin dito nakasaksak. Basta marami pa kayong pwedeng isaksak dito na very useful din talaga. Tapos yung comfort nung ride, hindi naman siya ganun katagtag. Kung ikukumpara mo siya sa mga pickup din, komportable din naman siya. Pero may mga clients ako na nag-test drive dito kasi mga naka-Raptor sila. Sinasabi nila na mas komportable talaga yung Raptor. Pero hindi naman ako magdi-disagree sa kanila kasi owner sila eh. Owner sila ng Raptor and plus naka-Fox suspension din yung Raptor. So ito stock lang siya na double wishbone BYD. And for me, naramdaman ko kaagad yung difference niya sa other pickup kasi galing ako sa ibang brand, 'di ba? Tapos yun agad napansin ko yung difference sa ride nila nung lalong-lalo na nung dumaan ako sa humps. So talagang naramdaman ko yung talbog nung suspension natin sa likod. Iba talaga. So kung gusto niyo palang mag-test drive nitong Shark or any BYD units, pwede niyo akong i-message sa number ko. I-schedule lang natin. So sobrang tahimik talaga dito sa loob. Ang cons lang nito, baka antukin ka eh. Pero tahimik talaga eh. Oh. Pero hindi ka antukin pala dito kasi pag nagkamali ka ng tapak, aabante talaga siya. Ayan oh, parang ganyan. Ang bilis. Ang bilis umangat ng speed. So mamaya sa Skyway tayo dadaan. Ay nako, para akong hinihili sa sa sobrang tahimik. Pero very peaceful yung driving. As of now,
Pa-Ayala Tunnel tayo. Meron na tayong 49% of charge. So dito sa Ayala Tunnel, 49% yung charge natin. Sa mga nagtatanong, pwede kang mag-switch from HEV to EV kahit na tumatakbo ka. So hindi ko lang ma-demonstrate kasi yung phone ko nandyan. Pero ito, magsiswitch na ako from HEV. Ayan, nag 50% na siya. So isi-switch ko na siya from HEV to EV. Mula dito sa Ayala Tunnel. So switch na natin. Ayan, nag-EV mode na ako. So tignan natin kung ilan yung mababawas mula dito sa Ayala Tunnel hanggang sa BYD Manila Bay. And mag-skyway pa tayo mamaya. So pwede ka talagang mag-switch from HEV to EV or EV to HEV while running. So wala namang problema. And itong Shark, dinadaan ko talaga siya sa malubak na part dito sa EDSA. Wala lang, natutuwa lang kasi talaga ako sa suspension niya. Parang hindi pick up parang SUV lang talaga Komportable pa din. Parang pwede ko nga itong ilaban sa pinakamatagtag na SUV na alam nyo, tapos i-test drive nyo yon, tapos i-test drive nyo to, parang baka mas komportable pa to Yan, nagbawas agad, 49%. Ka-EV mode na lang tayo. Switch na lang ulit natin siya ng HEV, wala lang. Parang mas gusto ko lang mag-HEV mode. Ayan. HEV mode na ulit siya. Sinwitch ko lang ulit. So kaya ko siya sinwitch ulit ng hybrid mode kasi itong mga to, mas efficient siya kapag tumatakbo ka ng high speed tapos naka-hybrid mode ka. Much better kung naka-EV mode ka during city drive kasi traffic So mas maganda na battery na lang yung gamitin mo doon. Pero kapag ganitong umaandar tayo ng tuloy-tuloy, much better kung hybrid mode para ma-charge na rin yung battery at the same time. Hindi masayang yung hindi masayang yung gas mo na naka-idle lang, 'di ba? So try natin naman mag-cruise control. So since andito na rin tayo, i-set na natin. So nakaset tayo ng 80 cruise control. Yung shortest distance yung gawin nating pag-follow. So wala akong tinatapakan. Ayan, kusa siya nagbe-brake. Yung speed niya, sinusundan lang natin yung nasa harapan. So ito yung paa ko. Hindi ko siya tinatapakan. So kusa siya. So naka-on na yung adaptive cruise control natin. So ayan. So sinusundan niya lang yung vehicle sa harap. Talagang sitting pretty ka na lang kapag nasa ganitong kalsada ka sa Skyway, NLEX, SLEX. So i-on mo lang yung adaptive cruise control na ito. Then susundan niya na lang yung sasakyan sa harap mo. Ayan. Ayan. Once na nag-brake ka, magdi-disengage yung adaptive cruise control natin. Tapos pwede mo siyang i-resume. Ayan. Babalik tayo dun sa speed na sinet natin. Tapos pag may na-detect siya sa harapan, ayan, hindi pa ako pumipreno. Pag may na-detect siya dyan, siya na yung kusang magbe-brake. So as of now, wala pa naman. Ayan. Ayan, may na-detect na siyang sasakyan. So susundan niya na lang yung speed niyan. Ayan, may nag-cut sa atin, hindi ako nagbe-brake. Ayan, siya na yung kusang nag-brake, hindi ako. Ayan, siya yung nagbe-brake, hindi ako. Ayan. So palakasan lang ng loob para masubukan natin itong adaptive cruise control niya. So ayun, once na tinapakan mo yung brakes nito, magdi-disengage siya. Tapos pwede mo siyang i-resume dun sa speed na sinet mo by pressing this button. So parang iaangat mo lang tong button na to. Ayan. Babalik na siya doon. Guys, hanggang ngayon hindi pa ako tumatapak sa brake pero pababa tayo Hindi pa rin ako nakatapak sa brake. Ayan. So talagang siya yung kusang nagbabago ng speed natin. So disengage na natin. Pwede ko siyang pindutin dito para ma-disengage or tapakan ko yung brakes. So pindutin na lang natin, i-off na natin. Ayan, nag-off na siya. Then I'm in full control na ulit. Pero disclaimer lang pagka naka-on yung cruise control nyo, syempre dapat alert pa rin kayo. Kasi iba pa rin pag tayo yung may control sa sasakyan, hindi siya yung nagko-control sa sarili niya. So mas alam natin yun Naan natin yung aircon, lamig. So ito yung point of view
driving ng Shark. So, dito na tayo sa Ayala Malls. Malapit na tayo sa office. So, pagka ganitong slow drive na lang, ayan, mag-switch ka na ulit sa EV mode. Ayan. Patay na yung makina. Pakinggan nyo. Sobrang tahimik. Huwag nyo nang pakinggan. Dahil kahit ako walang marinig. Ayan. Pagka ganitong ano na lang, ayan, mga city-city driving na lang, babagal na, traffic, go for EV mode na. Para talagang makatipid ka. And meron tayong 55% na charge ng battery. So malapit na tayo, isang kanto na lang. Okay. Dito na tayo sa office. Dito na rin si Joed. Dito na rin yung kasama ko. Ayan. Andito na ulit tayo sa office sa BYD Manila Bay and na-park na natin yung dalawang din-display natin doon sa Philippine EV Community. So kung gusto nyo pala mag-test drive ng any BYD units, pumunta lang kayo dito sa BYD Manila Bay, located to sa Bradco Avenue sa Asiana City dito sa Parañaque. Tapos ito yung Shark. Meron tayong 54% na charge ng battery. Ayan. Tapos 286. And ito. So patay na natin siya. Ayan.